Tinalo po ni Grandmaster Pragnananda si Grandmaster Magnus Carlsen sa round number 3 ng Norway Chess 2024. Ngayong round number 2, kalaban naman po ni Magnus yung world number 2 na si Fabiano Caruana. Itim ulit si Magnus. Huwag kayong magtaka, dalawang sunod siyang itim kasi double round robin naman to eh. Next matchup nila, palit kulay na si Magnus. Anyway, anong nangyari dito? Bibilib kayo masyado. Tingnan nyo puti po si Fabiano Caruana. Nag-ipot po yan E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6, D3, Bishop C5. So, normal lang po na Italian. Marami na po ako na-analyze na ganitong game na kung saan pagkakasling D6, nagsi-C3, A6, nag-A4 atras. Lahat po yan, laging ginagamit. Mainline po yan. Ang nangyari po sa opening nating special. So, nag-H3 po yan, preventing Bishop G4, H6 play, preventing Bishop G5, Bishop E3, pinalit, kinapture, binawi ng pawn, nag-Bishop E6, kinapture, binawi ng pawn, and then nag-Knight D2. Nag-castling, normal na normal, equal po yan. So, ang ginawa po dito, nag-Rook F2 para sa ampo. Mag-Queen move po yan later on, dodoblihin yung tore, ganyan. Yan yung pinakaplano niyan. So, nag-Queen E7 si Magnus. Queen B3, hinihit po yung B7 na pawn na dinipensahan ng Rook A B8 lang, tapos Rook A F1. So, as of the moment, very equal po yung posisyon. So, ang ginawa dito ni Magnus, Knight D8 lang, umatras. Umatras lang po para depensado to, depensado doon, pwede din pong iikot dito. Ang ginawa naman ni Papi, nag-Queen D1 na sinagot ng B5 ni Magnus. So, tinulak yung pawn, hinamon, kinapture, binawi ng pawn, and then nag-Knight lang po atras sa may H2 na very equal pa rin. Sobrang equal, wala pang nangyayari talaga. So, nag-Knight F7 lang, tama develop. Tumira po ng Knight G4, pinapalit yung kabayo. Nag-Knight D7, umiwas lang si Magnus. Equal pa rin Nag-D4, ayan, normal po yan. Para pag kinain, mahil po yung pawn structure. Very equal pa rin. Si Magnus, nag-C5 lang. Pagka C5, nag-Queen lang po. Ayun, activating the Queen, C4, hinarangan. And then, umatras ulit yung kabayo. Very equal pa rin. Nag-Knight F6, and then, bumalik yung kabayo. Bumalik din yung kabayo. Pagkabalik, akala ko itatabla na Magnus Carlsen, nang gugulo lang pala. So, nakita ko yung style ni Magnus dito Inuunti-unti niya po ito pong si Fabiano Caruana para bumaba yung oras. Alam niyo ba kung ano time control? Ang time control po ganito, ulitin ko lang 2 hours per player, walang increment. Walang dagdag oras yan. 2 hours per player. Ngayon, pag umabot sila ng move 41, magkakaroon ng 10 seconds increment lang. So, mababa po yung 10 seconds na yun sa normal na 30 seconds. So, pag nag-panic time, yari siya kay Magnus. So, ang ginawa po ni Magnus, Rook A8. Ayun, gagamitin yung tore, papasok, kaya B3. Kinapture po yan, Knight takes, and then, nag-Rook lang po sa may C1 na kung saan ina-attack ito. Bigay po ito pero may kain doon. So, ang ginawa, dinipensahan, and then Knight F6 lang itong si Magnus. Bumalik yung kabayo. Siguro, ang mga plano bukod sa depensa dito, pwede nakainin yun, pwede din mag C4. Ang ginawa ni Magnus, Queen C7. Pagka Queen C7, kinapture na po yung pawn sa may B5 na bumawi sa may C3, tapos may hit pa sa A3. At dito po, masusurpresa kayo kasi ang tinira po dyan, Knight lang po sa F3. Aba, binigay lang yung pawn sa E3. Bakit binigay? They one pawn down. Kinapture ni Magnus Hindi. Kasi may capture sa D5. Pagka takes, Knight takes D5. Tapos, nabawi din. Okay? So, dito po, pag kinapture po yan, palit-palit na, equal. Kaya ang ginawa, Knight G5. Doon ang Knight G5, equal pa rin kasi may Queen D3. Pagka Queen D3, umatras, Queen C5. Nag-Knight lang po sa F3. Nag-Rook D8, inatake po yung Reyna, tumakbo sa B1, at ito po ay very equal. Tingnan nyo same side yung pawn, same number of pieces. Talaga pong equal na equal yung labanang ito. Pero ang nagiging problema ni Fabiano Caruana, tingnan nyo, 7 minutes na lang siya mahigit. Halos doble po yung oras ni Magnus. So, ang tinira po ni Magnus, Knight H5 na sinagot ng Queen C1. Ayan. Pag nawala kasi yung Reyna, napakadali tabla nito. So, tumakbo po yan A7, hinabol. Hinabol.
Tumakbo sa B6, hinabol. Tumakbo sa C5, hinabol talaga. Kaya napilitan bumalik. Pagbalik, nag-knight takes G5. Kinapture yung tore, binawi yung tore, and then queen takes G5. At kung titingnan nyo po, ito po ay equal pa rin. Pero, 5 minutes na lang sila. Nasa move 41. Ayan. May 10 seconds increment pero parang blitz na po ito. Tapos, ano ang pinakamagandang bagay para kay Magnus? Endgame na. Sa endgame, kilala si Magnus pag time pressure yung kalaban, kahit na po equal ang posisyon, kayang-kaya niya pong gawan ng kalokohan at talunin. Tingnan niyo po nangyari Ang ginawa po dyan, Queen C3. Bakit? Umiwas sa pin. Nakapin Tapos tumalon si Magnus, Knight G3. Para saan po yung Knight G3? Very tricky po. Ayaw niya pong paggalawin yung kabayo. Kasi in case po na gumalaw dito yung kabayo, magkakaroon po ng check, di ba? Tapos checkmate doon. So yung Knight, talagang pressure dyan. Hindi makagalaw. Kaya napilitan po yan mag-king move. Ayun. So hindi din makagalaw tong kabayo basta-basta kahit na king move na may takes dito. Kaya ang ginawa, kaya napilitan po yan mag-king move. Ngayon, yung king move, number 1 engine move yan. Pero, may trick si Magnus dito na kung saan equal pa rin. Pero magkakaroon ng konting imbalances. Eto po, tingnan nyo Rook takes dito. Sinacrifice lang po ang tore. Bakit? Pag tinakes mo yan, may check, bagsak tore mo. Pag naman kinapture mo yan ng Reyna, ganun pa rin, kakainin lang, knight check, bagsak pa rin yung tore mo. Kaya persado yan, queen takes G3. Ayan. Kaso pagka queen takes G3, capture lang. Pagka takes, persado ka, kainin yung tore. Nagkaroon ng queen E4 or E5, check, takbo, capture. 1 pawn up bigla si Magnus. Ngayon, ito po ay queen and pawn endgame, 1 pawn up, since same side po yung pawn. Technically, drawish ito. Drawish po ito. Pag correct play, tabla ang kakabagsakan nito. Ang malaking problema, 2 minutes na lang mahigit si Fabiano Caruana. So, tingnan nyo ginawa dyan, So, pumunta dyan, tulak pawn. Ayan, walang masyadong importanteng nangyayari. Ayan, pag ganyan-ganyan lang, king move, attack ID doon, tinulak. Ayan, pag ganyan, there's nothing special, pero equal po kasi talaga yan. Kahit ano gawin mo yan. Ayan, wag mo lang ipapalit yung Reyna. Umiwas ka. So, kasi pag pinalit mo Reyna, 1 pawn down talo. Ayan, kasi ang tema po dyan, pag ganyan po na queen and pawn endgame, same side, maraming check yung white sa king pag lumabas or tumulong. So, E5, nag-queen move, ayan puro equal lang po talaga evaluation. Pero tingnan nyo gagawin ni Magnus nag-queen dyan, nag-check, pumunta doon. Tumakbo yung king. Grabe, tingnan nyo yung panakbo ni king Lumamang pa ng oras si Fabi, pero tingnan nyo yung ginagawa ng takbo na king na yan. Pwersado po dyan, kainin tong pawn Siyempre, pasado kang bumawi di ba? So, pagka-capture, very equal pa rin yan. So, ang ginawa ni Magnus naman dito, King E3. Very equal pa rin, pero sa time pressure po, na meron kang 1 minuto na lang, very tricky yung position na to. It's not as simple as it look like pag wala kang time. Pag may time ka, makikita mo lahat ng tamang tira dyan Ngayon siguro, isipin nyo, coach, di ba check lang? Blunder kasi may harang. Pagka-capture mo takes, outside pass pawn, lalapit lang dito yung king, ubusin. So, hindi pwede, losing yun. Kaya ang force na tira dito is i-prevent mo na lang yung checkmate kasi mamatiin na ganun. Mag-king move. Nakita ni Fabi. So, nag-E4. Pagka E4, eto na yung very tricky na kasi talaga yung mga nangyayari dito So, chumek po, Tama. Nag-king E2. Ayan, very tricky na. So, dahil check po yan, ayan, na-discovered, nag-king move. Equal pa rin. Equal na equal. Pero tingnan nyo, 31 seconds na lang. Nag-E3. Pagka E3, eto na. Dito na po nagkamali Kasi ang pinapatira po ng engine, King H2 daw for some reason. Kaso ang tinira, mamaya balikan na siguro natin yan, mahaba-haba kasi yung tirahan, Queen A6 Pagka Queen A6, tumira noon, and then, nag-king move.
na kung saan nangitim na. Bakit? Pagka ito po kasi, wala nang magawa. Mapopromote na. Wala nang magawa. Ang pinaka pwede niya nalang gawin is i-prevent po yan by playing this. O, ipin. Kaso pagka Queen F4 mo, tatakbo yung king, check ka dito, aangat, mati. Kaya dun po natapos na nag-resign. Ngayon, balikan po natin kung saan yung panabla, ha? Kasi pag ganitong panic time, mahirap talaga makita. Anong pinakaiba ng queen check sa king move muna? Malaki po ang pinakaiba. Kailangan kasi nandito pa rin yung king kung ulitin man yung tira na mag-king move kasi lagi pong may check sa F8. Nung pumunta kasi dito, pagka king move dyan, naubusan ng check. Yan yung malaking pinagkaiba. So, ano ngayon? Takbo lang naman Paano mo naman ipapanalo yan? Queen A3 ka ngayon. Oh, coach, pinatulak mo pa rin. Sige lang, tumulak ka. Ayan, may check ko. Saan ka pupunta? Hindi ka pwede dito, mati ka pa. Persado ka humarang. O di pagkaharang, Queen C3 check. O, pag umangat ka, checking ka lang dito, pabalik-balik. So, harang tayo. O, check ulit. Pag umangat ka na naman, ayan na nga, mati ka. O. Kaya mangyayari dyan, pabalik-balik, kaharang, check, paulit-ulit, at yan po yung tabla. Kaso, kung wala kang oras, mamimiss mo talaga yung mga ganyan. Wala kang oras. Kung may oras si Papi, definitely makikita niya yan. Kaso, segundo na lang. At dahil doon, Magnus Carlsen, nakabawi. O, di ba? Nakabawi si Magnus. At dahil doon, medyo umangat na naman siya. At si Pragnananda, hindi ko na magawan to ng video, natalo po kay Karo Nakamura. So, ang leading po is si Karo Nakamura kasi +1 siya. Tapos lahat po pantay-pantay except kay Ding Liren na natalo na naman kay Ali Reza. So, nangangamote si Ding Colembat. Grabing torneo yung ito, no? Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may natutunan. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.